Bibigyan kita ng 70,000,000 at ang aking anak. Deal, Don Ricardo. Bumukas ang itim na maleta at bumulwak ang tumpok-tumpok na 100,000 o 1,000 na banknotes. Iyon ay 40 milyon sa salapi. Bumulong ang demonyo. Pumili ka. Ang iyong dangal ba o ang buhay ng iyong nanay na nasa operating table? Wala siyang pagpipilian. Mariin siyang kumuyom ng kamao at nanginginig na sumagot. Gagawin ko. Susundin ko ang lahat ng utos niyo. Ngumiti si Don Ricardo nang may bahid ng panunuya at padabog na ibinato sa kanya ang isang litrato. Magaling. Kung gayon, bibigyan pa kita ng bonus. Ito ang bunso kong anak, si Sofia. Bumulong siya sa tenga ko na kasinlamig ng ahas. Kung magtatagumpay ka sa transaksyong ito, ibibigay ko sa iyo ang aking anak. Sa sandaling iyon, ang aking mga mata ay naging kasinlamig ng bakal. Handa akong maging demonyo, Don Ricardo. Ano kaya ang magiging kinabukasan ng kabataang ito na nagpa siyang maging demonyo para lamang mailigtas ang kanyang nanay? Paki-subscribe at i-like ang aming channel at mag-iwan ng komento kung saan kayo nanonood para ipanalangin namin na sumainyo ang kalusugan at suwerte. Ang malalaking patak ng ulan ay humahampas sa lumang tolda ng convenience store. Sa likod ng eskinita na puno ng maalingasaw na singaw, ako ay nakayuko, nag-aalis ng balat ng isang triangle rice na 10 minuto pa lamang na nag-expire. Ang malamig at matigas na bigas ay magaspang sa aking dila, ngunit kailangan ko itong lunukin. 2 basong tubig lang kasi ang pumasok sa tiyan ko sa buong araw na iyon. Ang pangalan ko ay Juan Javi de la Cruz. Ako ay 19 taong gulang. Ang mga tao ay nagugulat kapag ako ay nakikita. Hindi dahil lang sa magaling akong mag-aral, kundi dahil mayroon akong hindi masukat na talino na may IQ na 220. Ang lahat ng nakita ko ay natatandaan ko ng perpekto na parang kinuhanan ng litrato at may kakayahan akong malaman kung nagsisinungaling ang isang tao sa pamamagitan lamang ng pagmamasid sa kaunting panginginig ng kanyang mga mata at paghinga. Tinawag ako ng buong mundo na isang biyaya mula sa Diyos o kinabukasan ng Pilipinas. Ngunit tingnan ninyo ang kalagayan ko ngayon. Ako, ang kinabukasan daw ng Pilipinas, ay namumulot ng expired na pagkain sa likod ng convenience store malapit sa basurahan. Ang dakila kong henyo ay walang silbi para lutasin ang aking gutom. Habang nilulunok ko ang triangle rice, tulala akong tumingin sa pira-pirasong pahayagan na basa sa sahig. Pumasok sa aking paningin ang komplikadong stock chart at exchange rate na nakaimprenta sa sulok ng seksyon ng ekonomiya. Para sa iba, ito ay isang nakakalitong laro ng numero, ngunit para sa akin, ito ay malinaw na pattern. Bumili dito, magbenta doon. Kung mababawasan ko lang ng 0.3 segundo ang 3 segundo, ang kita ay magiging 200% o higit pa. Sa isip ko, kumikita na ako ng bilyon-bilyong piso, ngunit sa bulsa ko, 2 lukot na 1,000 peso bill at ilang barya lamang ang laman. Pagkatapos, nag-vibrate ang cellphone sa bulsa ko. Alam ko na ang laman ng mensahe kahit hindi ko pa tiningnan. Parang may pumisil sa aking puso sa sakit. Nanginginig ang kamay ko na binuksan ang screen. Philippine General Hospital, Nephrology Dept. Pasyente, Elena de la Cruz. Kung hindi mabayaran ang overdue na bayarin sa ospital, na ilim 150,000 bago matapos ang araw na ito, maaaring mahinto ang admittance. Parang naubusan ako ng hininga. Ang nanay ko. Ang nanay ko na nagpalaki sa akin sa pamamagitan ng pagiging labandera at kasambahay sa buong buhay niya. Ang nanay ko na naglalagay pa rin ng egg roll sa aking baon kahit na baon kami sa utang na 250,000 na iniwan ng aking ama. Ang nanay ko ay ngayon ay nakaratay sa ospital dahil sa acute kidney failure. Delikado ang sitwasyon kung hindi siya maaoperahan kaagad. Ngunit wala kaming pambayad kahit sa overdue na bayarin bukod pa sa surgery cost, kaya baka mapalayas kami. Ibinaba ko ang natirang triangle rice at ibinaon ang mukha ko sa aking tuhod. Ano ang silbi ng IQ 220? Ano ang silbi ng paggawa ng calculus at pag-solve ng komplikadong equation ng mental?
Nagdurugo ang puso ko dahil wala akong mahanap na UE 1.2 milyon para iligtas ang aking nanay. Sinubukan ng aking matalas na utak na kalkulahin ang paraan para makaalis sa miserableng sitwasyon na ito. Ngunit kahit anong probability at senaryo ang kalkulahin ko, walang sagot. Ang pagkakataong makakuha ng ganoong kalaking pera ng legal ay malapit sa zero para sa isang high school student na may ama na credit card delinquent. Tumayo ako, kinuha ang payong at nagtungo sa ospital. Ang basa kong sapatos ay gumagawa ng squeaking sound habang naglalakad. Pumasok ako sa lobby ng ospital at sinalubong ako ng pamilyar na amoy ng disinfectant. Hindi ko maiangat ang ulo ko habang umaakyat sa elevator patungo sa ika-6 na palapag. Pakiramdam ko, tinitingnan ako ng mga nurse at staff ng nephrology na parang kriminal. Maingat kong binuksan ang pinto ng ward. Sa isang sulok ng 6-bed ward, nakahiga ang aking nanay sa isang maliit na kama na may kurtina. Ang mukha niya, na lalo pang pumayat sa loob ng ilang araw, ay putlang-putla. Parang mababali ang kanyang payat na pulso na tinusok ng IV. Sobrang sakit sa dibdib. Lumapit ako ng tahimik at hinawakan ang magaspang na kamay ng aking nanay. Halos walang init ang kanyang kamay. Nanay, isang mainit na likido ang umakyat sa aking lalamunan. Pilit niyang idinilat ang mata at tumingin sa akin. Ang malabong ngiti niya ay lalo lang nagpasakit sa akin. Javi, anak, nandyan ka na pala. Kumain ka na ba? Isang tao na nag-aalala sa pagkain ng kanyang anak kahit hirap na siyang huminga. Pilit kong pinigilan ang luha at tumango. Opo, kumain na ako. Masarap po ang kinain ko. Kaya, wag na kayong mag-alala. Magpagaling na lang kayo, nanay. Pagsisinungaling iyon. Natuwa ako na hindi gumagana sa sarili ko ang isa sa aking henyong kakayahan, ang lie detection. Mahinang hinawakan ng nanay ko ang kamay ko at bumulong. Patawarin mo ako, anak. Dapat nag-aaral ka, pero nagiging pabigat pa ako. Huwag niyo nang sabihin iyan. Aayusin ko po ang lahat. Kailangan niyo lang gumaling. Okay po? Ikinumot ko ang kanyang kumot hanggang leeg at tumakas palabas ng ward. Pakiramdam ko, gigibain ako kung mananatili pa ako doon. Sa dulo ng hallway, sa hagdanan ng emergency exit, yumuko ako at huminga ng malalim. Hinampas ko ang ulo ko sa malamig na pader na semento habang sinisisi ang sarili ko. Wala kang silbi. Anong henyo? Basura ka. Hindi mo nga makuha ang pambayad sa ospital ni nanay. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ulit ang cellphone ko. Hindi na text, kundi tawag. Ang pangalan ng caller ay VIP Restaurant Royal Manager. Agad kong pinunasan ang luha at sinagot ang tawag. Hello, Javi de la Cruz po. Hoy, nasaan ka na? Punong-puno ang VIP reservation ngayon, di ba? Kulang na kulang kami sa tao. Umakyat ka na kaagad dito. Ang matinis na boses ng manager ay humampas sa eardrum ko. Tiningnan ko ang relo. 5:00 ng hapon. May 30 minuto pa bago ang oras ng trabaho. Ngunit wala akong karapatang magreklamo. Mas mataas ang sweldo dito kaysa sa ibang lugar. At kung mapapaganda ko ang loob ng mga customer, baka makakuha ako ng tip na makakapagbayad ng ilang araw na gamot ni nanay. Patawad po. Pupunta na ako ngayon din. Binaba ko ang tawag at pinunasan ang luha ko. Ang tanging magagawa ko ngayon ay ibaon sa lupa ang aking dangal, maghugas ng plato at mag-serve. Para mabayaran ang ospital at mailigtas ang nanay ko, handa akong ipagbenta ang kaluluwa ko sa demonyo. Umalis ako sa ospital at tumakbo sa gitna ng ulan. Dumating ako sa The Royal Pantheon, isang high-end na restaurant na matatagpuan sa gitna ng Makati. Ang nagniningning na chandelier at mga pinto na nagkakahalaga ng milyon-milyon ay nagpapahiwatig na ito ay isang ibang mundo. Pumasok ako sa likod na pinto, nagpalit ng basang damit at isinuot ang uniforme ng waiter. Ang mukha ko sa salamin ay mukhang pagod, ngunit ang mga mata ko ay buhay na buhay. Javi, ihanda mo ang table 4. Darating ang Don Ricardo mamaya. Patay ka kapag nagkamali ka. Sinigawan ako ng manager habang hinahampas ang likod ko. Sumagot ako ng maikli. Masusunod po? At lumabas sa hall, puno na ng amoy ng mamahaling pabango at alak ang loob ng hall. Nang sandaling iyon,
Nagkaroon ng kaguluhan sa pasukan at sunod-sunod na pumasok ang mga bodyguard na nakaitim na suit. Sa gitna nila, isang matandang Ginoo na may kulay abong buhok ngunit matatalim ang mata ang pumasok. Si Don Ricardo Alcantara, CEO ng Alcantara del Mundo, ADM Holdings, isang higante sa negosyo na nakikita ko lang sa balita. Dumaan siya sa harap ko at pumasok sa pinakaloob na VIP room. Sinundan siya ng mga lalaking Arabo na nakasuot ng turban at ng kanilang mga ade. Agad na umilaw ang warning light sa isip ko. May kutob ako na may malaking mangyayari sa loob ng silid na iyon ngayon. Ito ay hindi lang kutob, kundi isang signal na ipinadala ng aking utak matapos kalkulahin ang maraming variable. Lumunok ako at inihanda ang tray na may banga ng tubig. Hindi ko alam noon na ang pagpasok sa pintuan na iyon ay tuluyang magbabago sa aking buhay. Ang kapalaran ay lumalapit ng ganoon katuso at kasuwail sa 19 anyos na kabataan na nasa bingit ng panganib. Ano nga kaya ang nangyayari sa loob ng VIP room na iyon? Ang kusina ng The Royal Pantheon sa Makati ay parang war zone. Ang nagliliyab na apoy at tunog ng pinggan at ang sigaw ng mga chef ay nagdulot ng pagkalito. Pinagpapawisan akong nagdadala ng mabibigat na tray ng steak. Ang isang platong ito ay mas mahal pa kaysa sa ilang araw kong sweldo. Ngunit para sa akin, ito ay parang time bomb na magpapabagsak sa akin kapag nahulog. Hoy, Javi, anong ginagawa mo? Kulang ng tubig sa VIP room. Bilisan mo! Sa utos ng manager, nagmamadali akong kumuha ng crystal water pitcher. Malamig at nakakahilo ang amoy ng mamahaling pabango at alak sa hall. Nang sandaling iyon, nagkaroon ng kaguluhan sa pasukan at sunod-sunod na pumasok ang mga bodyguard na nakaitim na suit. Nagulat akong tumigil habang hawak ang tray. Pamilyar ang mukha. Mabilis na umikot ang database sa utak ko. Nakita ko na ang mukha na iyon, ngunit saan? Natagpuan ko ang alaala sa loob ng 0.1 segundo. Ang litrato sa pahayagan na nakita ko sa sahig ng convenience store ilang araw na ang nakalipas. Ang taong iyon ay ngayon ay gumagalaw sa harap ng aking mga mata. Don Ricardo Alcantara, CEO ng ADM Holdings, isang higante sa negosyo na nakikita ko lang sa balita, ay dumaan sa harap ko at pumasok sa pinakaloob na VIP room. Sinundan siya ng mga lalaking Arabo na nakasuot ng turban at ng kanilang mga aide. Agad na umilaw ang warning light sa isip ko. May kutob ako na may malaking mangyayari sa loob ng silid na iyon ngayon. Hindi lang ito kutob, kundi isang signal na ipinadala ng aking utak matapos kalkulahin ang maraming variable. Huminga ako ng malalim at maingat na binuksan ang pinto. Ang silid ay puno ng nakakabinging katahimikan at tensiyon. Sa dulo ng mahabang mesa, nakaupo si Don Ricardo Alcantara at sa kabilang panig, dalawang lalaking Arabo na nakasuot ng turban ay nakatiklop ang braso at nagpapakita ng hindi magandang ekspresyon. Sa pagitan nila, nakaupo ang isang interpreter na nagpapawis ng husto at ang ballpen na hawak niya ay nanginginig. Hindi maganda ang kapaligiran. Pilit kong hindi mag-ingay at tiningnan ang tubig sa gilid ng mesa. Nang sandaling iyon, isang lalaking Arabo ang padabog na humampas sa mesa at sumigaw sa wikang Arabic. Magaspang at mabilis ang accent, ngunit malinaw na pumasok sa pandinig ko. Hoy! Anong ibig sabihin nito? I-translate mo! Sigaw ni Don Ricardo. Ngunit nanginginig lang ang labi ng interpreter at hindi makapagsalita. Putlang-putla ang mukha ng interpreter at nabulol sa mahinang boses. Don Ricardo, ang pagkain daw po ay hindi nila gusto. Pagsisinungaling iyon, malinaw kong nakita. Mabilis na lumaki ang mata ng interpreter at nanginginig ng bahagya ang kaliwang gilid ng kanyang labi. Ito ang tipikal na reaksyon ng isang tao na hindi alam ang sasabihin, kundi natatakot na mamatay kung sasabihin ang totoo, kaya nagbabalikwas. Bukod pa rito, ang sinabi ng lalaking Arabo ay hindi tungkol sa pagkain. Sira ulo, nilabag ninyo ang good faith. Iba ang napagkasunduan natin sa investment. Hindi kami makikipagnegosyo sa mga manloloko. Marunong akong mag-Arabic. Natuto ako sa mga lumang libro ng foreign language at YouTube news. Ngunit ang utak ko
ay perpektong naghihiwa-hiwalay at sumisipsip sa mga patakaran ng wika na parang mathematical formula. Malala ang sitwasyon. Pakiramdam ng mga Arabong investor ay naloko sila, at ang interpreter naman ay nagtago ng katotohanan dahil sa takot. Kung magpapatuloy ito, hindi lang masisira ang deal, kundi magiging international embarrassment pa at tiyak na magagalit si Don Ricardo. Namula at namutla ang mukha ni Don Ricardo. Anong sinasabi mo? Nagdala ako ng Michelin 3-star chef. Tanungin mo ulit ng maayos. Hindi alam ng interpreter ang gagawin at nag-aatubili. Ang lalaking Arabo ay mas nagalit at akmang tatayo na. Sa sandaling iyon, natapos ang instinctive calculation sa utak ko. Kung hindi ako kikilos dito, ang kapaligiran sa silid ay magiging mas masahol at baka ako pa ang pagbalingan ng galit at masisante. Ngunit kung ako ang kikilos, 50-50 ang chance. Maaaring ituring akong baliw at palayasin o makakuha ako ng pagkakataon. Sumilay sa isip ko ang maputlang mukha ni nanay. I'm 1.2 million para sa ospital. Baka ito na ang tanging paraan para makuha ang pera na iyon. Hindi ko na malayan. Nabuka ko ang bibig ko. Hindi po ito tungkol sa pagkain, Don Ricardo. Lahat ng mata sa silid ay tumingin sa akin. Sa biglaang pagkilos ng batang waiter, nagulat ang manager na nakatayo sa pintuan at tumakbo papasok. Hoy! Baliw ka ba? Pasensya na, Don Ricardo. Siguro nababaliw na ang batang ito. Palalabasin ko na siya kaagad. Marahas na hinawakan ng manager ang braso ko. Ngunit nanatili akong nakatayo at tumingin ng diretso sa mata ni Don Ricardo. Ang mga ginoo po ay nagagalit dahil sa magkaiba ang investment conditions sa napagkasunduan. Sila po ay nagkakamali na sinabi nyo na nagbago kayo ng desisyon dahil sila ay nagpapahalaga sa good faith. Nagkunot noo si Don Ricardo. Sumenyas siya sa manager na umalis. Paanong alam mo yan? Marunong ka ba ng Arabic? Kaunti po. Tiningnan ako ni Don Ricardo mula ulo hanggang paa at itinuro ang lalaking Arabo. Kung gayon, sabihin mo mismo. Sabihin mo na nagkakamali sila. Sabihin mo na hindi namin binago ang conditions. Kung mali ka, mamamatay ka sa industriyang ito. Humarap ako sa lalaking Arabo. Galit pa rin siya. Magalang akong yumuko at nagsimulang magsalita ng pinakamagalang at high-class na Arabic na na-store sa utak ko. Mahal na prinsipe, pakiusap, huminahon po kayo. Nagkaroon lamang ng kaunting misunderstanding sa translation. Ang aming Don Ricardo ay labis na nagpapahalaga sa inyong kasunduan. Ang document na naipadala ay draft lamang na naipadala dahil sa pagkakamali ng staff. Mayroong isang final contract na hiwalay na inihanda na naglalaman ng lahat ng conditions na nais ninyo. Sa totoo lang, hindi ko alam kung mayroon ngang final contract. Ngunit para maayos ang sitwasyon, kailangan kong bigyan ng karangalan ang mga Arabo at bigyan ng palusot si Don Ricardo. Nang matapos ako magsalita, agad na lumambot ang ekspresyon ng lalaking Arabo. Umupo siya ulit at tumingin sa akin nang may pagka-interes. Oh, ganoon ba? Kaya pala hindi naintindihan ng translator na iyon ang sinabi ko. Magaling ka, bata. I-translate ko iyon kay Don Ricardo. Ang prinsipe po ay nagsabi na naayos na ang misunderstanding at pinuri niya po ang inyong eyesight. Sabi niya, mapagkakatiwalaan ang kumpanya ninyo dahil mayroon kayong ganoong kasanayan. Ilang refinement lang ang ginawa ko, ngunit naging matagumpay ito. Sumaya ang mukha ni Don Ricardo. Tumawa siya at nakipagkamay sa lalaking Arabo. Agad na nag-iba ang kapaligiran. Ang interpreter na nakayuko at gustong magtago sa butas ng daga ay umalis ng tahimik. Nagpatuloy ako sa translation nang maayos hanggang matapos ang pagkain. Hindi lang Arabic. Kapag nagbiro sila sa English, sinasagot ko sa English. Kapag nag-quote sila ng Chinese proverb, sinasagot ko sa Chinese. Nagulat ang lahat sa aking 7 languages. Nang matapos ang lahat at umalis na ang mga bisitang Arabo, ang tanging natira sa VIP room ay si Don Ricardo, ako, at ang manager na putlang-putla dahil sa takot na baka madamay siya sa aking pagkilos. Inikot ni Don Ricardo ang kanyang snifter at mariing tumingin sa akin. Ang tingin ng isang mabangis na hayop na naghahanap ng pagkain. Kinilabutan ako.
Anong pangalan mo? Juan de la Cruz. Ilang taon? 19. High school student ka pala. Nakakatuwa. Kumuha si Don Ricardo ng check mula sa kanyang pitaka at padabog na ibinato sa mesa. Isang check na may 6 na zero. 100,000. Iyan ang sweldo mo ngayon. Kunin mo. Tiningnan ko ang check. Malaking halaga iyon para sa gamot ng nanay ko. Ngunit nag-alarma ang instinct ko. Hindi ko ito dapat kunin. Sinasala niya ako. Hindi ko kinuha ang check at iniangat ko ang ulo ko. Salamat po, ngunit hindi ko po tatanggapin. Ginawa ko lang po ang trabaho ko. Tumingin sa akin, nang mariin si Don Ricardo. Ayaw mo sa pera? Kung gayon, ano ang gusto mo? Mariin akong kumuyom ng kamao. At sinubukan ko ang game of chance ng aking buhay. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Isang pagkakataon na gamitin ang kakayahan ko ng maayos. Hindi lang sa paghuhugas ng plato. Saglit na katahimikan ang namayani. Ang tunog lang ng orasan ang maririnig sa silid. Tumayo si Don Ricardo na may kakaibang ngiti sa labi. Pagkakataon? Matapang na bata. O sige, iwan mo ang contact number mo. Iyan lang ang sinabi niya. At umalis. Sa pagsara ng pinto, muntik na akong mapaupo dahil sa panlalambot ng aking mga binti. Tumulo ang malamig na pawis sa likod ko. Hindi ko nakuha ang check, ngunit sigurado akong may mas malaki akong nakuha. Ngunit hindi ko alam. Ang pagkakataong iyon ay isang matamis na kamandag. Ang kapalaran na darating sa akin ilang araw, na ang nakalipas ay napakalupit at kasuwail. Sa pag-uwi, tumigil na ang ulan, ngunit malamig pa rin ang hangin sa gabi. Mahigpit kong hinawakan ang cellphone sa bulsa ko. Nanay, sandali lang, sigurado akong ililigtas kita. Pagkatapos, nag-vibrate ulit ang cellphone. Hindi ko kilala ang numero. Hello? Javi de la Cruz. Ito ang Executive Secretary ni Don Ricardo Alcantara. Kailangan mong pumunta sa headquarters ngayon din. 2:00 na ng madaling araw. Masamang kutob ang sumagi sa isip ko. Naghihintay ang sasakyan sa harap ng ospital. Darating ito sa loob ng 30 minuto. 2:00 ng madaling araw. Hawak ang cellphone. Umupo ako nang wala ring lakas sa upuan sa hallway ng ospital. Ang Executive Secretary ni Don Ricardo Alcantara. Hindi ko sinabi kung nasaan ako, ngunit alam na nila ang eksaktong lokasyon ko. Kinilabutan ako sa kanilang information network, ngunit wala akong tatakasan. Mas maganda nga siguro ito. Ang kailangan nila ako ay nangangahulugan na maaari akong makipagnegosyo. Nagpasya akong manatili sa tabi ng nanay ko hanggang sa dumating ang sasakyan. Tahimik ang ward. Ang tunog lang ng cardiac monitor ang nagpapatunay na buhay pa ang nanay ko. Hinawakan ko ang payat na kamay ng nanay ko at bumulong, "Pakiusap, magtiis ka lang. Kukuha ako ng pera kahit ano paman." Nang sandaling iyon, ang regular na tunog ng makina ay biglang naging matinis na sigaw. Ang payapang graph ay nagsimulang gumalaw ng mabilis. Ang katawan ng nanay ko ay nag-iba at nanginginig ng husto. "Nanay! Nanay! Gumising po kayo." Dahil sa aking sigaw, nagmadaling pumasok ang on-duty doctor at mga nurse. Marahas nila akong itinulak at hinila ang kurtina. "Umalis kayo! Dalhin ang defibrillator." Adrenaline shot. Itinulak ako sa sulok ng ward at kailangan kong panoorin ang nakakakilabot na eksena. Hindi ko maintindihan ang mga medikal na termino, ngunit alam ko sa instinct ko kung gaano kadelikado ang sitwasyon. Sa tuwing dinidiinan ng doktor ang dibdib ng nanay ko, pakiramdam ko, dinidikdik din ang puso ko. Pakiusap, pakiusap. Huwag niyo siyang kunin. Wala pa akong nagagawa. Diyos ko, iligtas niyo po ang nanay ko. Hindi ko kailangan ang henyo kong utak. Iligtas niyo lang po ang nanay ko. Matapos ang 1 minuto na parang 10 minuto, sa kabutihang palad, bumalik sa normal ang graph. Ngunit ang ekspresyon ng doktor ay kasinlamig ng isang hukom na nagpapataw ng parusa. Lumabas ang doktor sa hallway, inalis ang mask, at nagsalita ng tuyong-tuyo. Delikado ito. Hindi na kaya ng gamot. Halos tumigil na ang puso niya. Kung hindi siya maoperahan para sa transplant bukas o sa makalawa, kailangan niyo nang maghanda. Muntik na akong mapaupo sa sahig dahil sa panlalambot ng aking mga binti. Nanginginig ang boses ko na nagtanong, "Magkano po ang surgery?"
Ang surgery fee at admission deposit ay kailangang bayaran kaagad, mga aiwan. 2 million. Para makapag-set ng surgery schedule. Hindi pa kayo nakakabayad sa overdue, hindi ba? Ayon sa hospital regulation, hindi na kami makakapaghintay pa. Kung hindi kayo makakabayad bukas ng umaga, mapipilitan kaming paalisin siya. 1.2 million. Para sa akin na nabubuhay sa expired na pagkain, ito ay parang 3 bilyon. Hindi na naghintay ang doktor sa aking sagot at malamig na tumalikod. Naiwan akong nag-iisa sa malamig na hallway at mariin kong kumuyom ang kamao ko. Ang mga kuko ko ay tumusok sa laman at nagdugo, ngunit hindi ko man lang naramdaman ang sakit. Ano ang silbi ng IQ? 220. Isa lang akong walang silbing tao na hindi makalkula kung paano makakakuha ng EU 1.2 milyon para iligtas ang nanay ko. Gusto kong iuntog ang ulo ko sa pader at ibuhos ang galit ko. Nang sandaling iyon, may matinding ilaw ng headlight ang sumikat sa harap ng ospital at isang itim na sedan ang pumasok na parang dumudulas. Ang sasakyan, na dumaan sa ulan, ay nakayuko na parang hayop na naghihintay ng pagkain. Eksaktong lumipas ang 30 minuto na napagkasunduan. Tamang-tama ang timing. Sa dulo ng pagkadismaya, inabot ng demonyo ang kanyang kamay. Hindi ko na pinunasan ang luha ko. Binuksan ko ang pinto ng sasakyan at lumabas. Kasabay ng malamig na hangin ng aircon, pumasok sa loob ang amoy ng mamahaling balat ng sasakyan. Sa likod na upuan, nakaupo ang isang lalaki na nakasuot ng maayos na suit, si Kim Tae-hon, ang executive secretary ni Don Ricardo, na tinatawag na anino ni Don Ricardo. Hindi man lang siya kumurap sa aking basang hitsura. Sumakay ka na. Naghihintay si Don Ricardo. Umalis ang sasakyan na parang dumudulas. Tiningnan ko ang ospital na lumalayo sa bintana at kinagat ko ang labi ko. Babalik ako. Babalik ako na may dalang pera para iligtas ang nanay ko. Walang imik na ibinato ni Kim ang isang envelope sa aking lap. Tingnan mo. Kailangan mong malaman kung bakit ka namin kailangan. Binuksan ko ang envelope. Sa loob, may ilang nakakakilabot na litrato. Isang sasakyan na halos hindi na makilala. Basag na windshield at manibela na may dugo. Siya ang aming chief interpreter. 2 oras na ang nakakaraan. Naaksidente siya sa isang dump truck at wala na siyang malay. Kinuha ko ang litrato at mariin itong tiningnan. Agad na nagsimulang suriin ng aking utak ang impormasyon sa litrato. Bakas ng gulong, ang gulo ng pagkasira ng sasakyan, kondisyon ng kalsada. Sa loob ng 0.5 segundo, lumabas ang conclusion. Wala pong brake mark. Sa sinabi ko, kumunot ang kilay ni Kim. Ano? Wala pong bakas ng gulong na tumilansik sa kalsada. At ang anggulo ng impact ay eksaktong 90 degrees patungo sa driver's seat. Hindi ito aksidente. Sadyang sinadya itong patayin. Nagkaroon ng katahimikan. Inayos ni Kim ang kanyang salamin at tiningnan ako ng may pagka-interes. Alam ko na kung bakit ka pinili ni Don Ricardo. Hindi ordinaryo ang iyong eyesight. Kinuha niya ang litrato at nagsalita ng mahina. Tama. Hindi ito simpleng aksidente. May gustong manggulo sa Dubai negotiation bukas. Ang negotiation bukas ay isang 4 bilyon na proyekto na nakasalalay sa kaligtasan ng aming group. Ngunit, isang araw bago ang negotiation, ang main interpreter ay hindi na makakapagsalita. Kaya ako ang ipinatawag nyo? Wala na tayong oras. Kung maghahanap tayo ng bagong interpreter sa labas, aabutin ng 1 linggo para sa security check. Kung gagamitin naman natin ang internal staff, hindi natin maiaalis ang posibilidad ng spy. Ngunit ikaw ay iba. Yumuko si Kim sa harap ko at bumulong. Ikaw ay isang tao na hindi pa umiiral sa mundong ito. Isang malinis na canvas na walang record o koneksyon. Bukod pa rito, ang ipinakita mo sa restaurant, labis na nagustuhan ni Don Ricardo, ngunit isa lang akong high school student. Ang trabaho mo ay hindi simpleng interpretation. Pinutol ni Kim ang sinabi ko. Malamig na nagniningning ang kanyang mata. Ikaw ay magiging bibig ni Don Ricardo. Ang lahat ng nais niyang sabihin ay sasabihin mo. At ang lahat ng ayaw niyang sabihin ay hindi mo sasabihin. Iyan ang trabaho mo. Ito ay parang banta,
hindi alok. Lumunok ako. Pakiramdam ko, papasok ako sa isang malaking whirlpool ng masamang balak, ngunit wala akong pagpipilian. Kung tatanggi ako? Ngumiti ng bahagya si Kim at ipinakita ang isang tablet PC. Ang screen ay nagpapakita ng bayarin sa ospital na narinig ko kanina. Ang surgery fee ng nanay mo na 1.2 milyon, pati na ang overdue na bayarin, kaya naming ayusin. Sa sandaling pumasok ka sa negotiation room bukas, ang nanay mo ay ililipat na sa VIP ward at ooperahan ng best medical team. Ang puso ko ay bumagsak. Hawak ng mga taong ito ang leeg ko. Nagalit ako, ngunit kasabay nito, gumaan ang pakiramdam ko. Maaari kong iligtas ang nanay ko. Wala akong pakialam sa aking dangal at konsensiya. Ipagbebenta ko na lang. Gagawin ko. Tumango si Kim nang may pagkatuwa sa sagot ko. Matalinong desisyon. Kung gayon, pumunta na tayo sa headquarters. Ang sasakyan ay umalis sa gitna ng dilim patungo sa ADM Holdings headquarters. Ang malaking skyscraper ay naghihintay sa akin na parang halimaw na nagbubukas ng bibig. Mariin kong kumuyom ang nanginginig na kamay ko. Wala nang atrasan. Kapag binuksan ko ang pinto na iyon, kailangan kong tanggapin ang kapalit ng pagbebenta ng kaluluwa ko. Ang kapalit ba ay kaligtasan o kapahamakan? Ding kasabay ng malinaw na tunog, bumukas ang pinto ng elevator. Ang lugar na ito, na umakyat ng mabilis hanggang sa halos mabasag ang eardrum ko, ay ang ika-63 palapag ng ADM Holdings headquarters, kung nasaan ang opisina ni Don Ricardo. Pagkabukas ng pinto, ang malamig at tuyong hangin ay tumusok sa balat ko. Pakiramdam ko, pumasok ako sa isang malaking freezer. Pumasok ako sa opisina ni Don Ricardo sa gabay ni Kim. Malawak ito na parang soccer field. Ang sahig ay may makapal na carpet na sumisipsip kahit sa tunog ng paa, at sa likod ng bintana na puno ng dingding, ang night view ng Maynila ay nagniningning na parang hiyas. Sa gitna ng napakalaking espasyo na iyon, nakatayo si Don Ricardo Alcantara. Hawak niya ang isang golf club at pinagugulong ang bola sa sahig. Ting-tiktok. Ang tunog lang ng golf ball ang bumasag sa katahimikan. Tumayo ako sa likod niya habang lumulunok. Hindi tumingin sa likod, nagsalita si Don Ricardo. Nandyan ka na pala. Mahina at mabigat ang boses niya. Ibinigay niya ang golf club sa kalihim at dahan-dahang humarap at tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata, na may paggaganid na nakita ko sa restaurant, ay tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Kumusta na ang nanay mo? Ang puso ko ay bumagsak. Hindi ito pangangamusta. Ito ay pagpapatunay na hawak niya ang leeg ko. Mariin akong kumuyom ng kamao at sumagot. Salamat po sa inyo. Malapit na po siyang maoperahan. Magaling. Suwerte mo at mayroon kang masunuring anak. Umupo si Don Ricardo sa sofa at sumenya sa akin na umupo. Sa ibabaw ng mesa, may makapal na tumpok ng documents. May pulang tatak na Confidential Level 1 sa cover. Huwag na nating patagalin, wala tayong oras. Basahin mo iyan. Kinuha ko ang documents. Next Generation High Capacity Battery Technology Description. Mabilis na sinuri ng mga mata ko ang document. Komplikadong chemical formula, design drawing, experiment data ang pumasok sa utak ko. Kung ordinaryong tao, aabuti ng ilang araw para maintindihan ang nilalaman. Ngunit para sa akin, ito ay simpleng puzzle pieces lamang. Swish, swish. Ang tunog lang ng paglipat ng papel ang naririnig. Eksaktong 5 minuto, isinara ko ang documents. At iniangat ko ang ulo ko. Siguro nanginginig ang mga mata ko. Ngumiti si Don Ricardo at nagtanong, "Tapos ka na bang magbasa? Ano ang nakita mo?" Nag-atubili ako saglit at sinabi ang totoo. May defect po. Sige, ituloy mo. Ang high temperature experiment na section. Kapag lumampas sa 50 degrees Celsius ang temperatura, mabilis na tumataas ang panloob na pressure ng baterya. Kahit gumagana ang cooling device, hindi nito mapipigilan ang explosion. 90% o higit pa ang panganib na sumabog. Eksakto. Ang teknolohiyang ito ay hindi pa tapos. O, isa itong time bomb. Ang pagbebenta nito sa Dubai, isang bansang disyerto, ay kabaliwan. Siguradong sasabog ang baterya na ito sa lugar na umaabot sa 50 degrees Celsius.
Pumalakpak si Don Ricardo. Clap, clap, clap. Kahanga-hanga. Tama ang mata ko. Ang nahanap ng mga doktor sa research lab namin sa loob ng 1 buwan, nahanap mo sa loob ng 5 minuto. Kumuha siya ng sigarilyo, sinindihan, at naglabas ng usok. Tama. Sasabog ito. Sasabog ito sa tuwing tag-init. Alam mo iyon, ibebenta mo pa rin? Hindi ko ito ibebenta. Kukuha ako ng investment, F400 billion. Yumuko si Don Ricardo sa harap ko at tumingin ng diretso sa aking mata. Darating ang mga Dubai investor bukas. Magiging pihikan sila sa technical verification, ngunit hindi sila engineer. Sila ay negosyante. Ang trabaho mo ay isa lang. Ikinagat niya ang kanyang daliri sa document. I-translate mo ang defect na ito bilang isang perpektong teknolohiya. Inaasahan ko na, ngunit nang marinig ko ng direkta, para akong naubusan ng hininga. Hindi ito simpleng pagsisinungaling. Ito ay international fraud. Sinasabi niya na maging accomplice ako sa E400 billion na fraud. Don Ricardo, ito po ay crime. Hindi ito malalaman. Ang sigaw ni Don Ricardo ay umalingaw-ngaw sa opisina. Nagpatuloy siya sa pagsasalita na parang nagngangalit. Pagkatapos makuha ang down payment, tapos na. Kapag sumabog sa huli, sasabihin nating poor management lang. Kahit magbayad pa kami ng damages, kikita pa rin kami ng E400 billion. Iyan ang negosyo, bata. Buhay ng tao ang nakataya. Kapag sumabog ang baterya, maaaring may mamatay. Buhay ng tao? Ngumiti ng mapait si Don Ricardo. Wala kang pakialam sa buhay ng nanay mo, hindi ba? Hindi ako nakapagsalita. Binuksan ni Don Ricardo ang tablet PC. Ang screen ay nagpapakita ng real-time scoreboard ng operating room. Pasyente Elena Dela Cruz. Waiting for surgery. Ang nanay mo ay inilipat na sa VIP ward. Ang best transplant surgeon sa bansa ay naghihintay. Sa isang tawag ko lang, magsisimula na ang surgery. Sa kabaligtaran, kung aalis ako. Gumawa siya ng kilos na parang pinipindot ang call button sa telepono. Ang nanay ko ay itatapon ulit sa 6-bed ward. Makakaligtas ba siya ngayong gabi? Mariin kong kumuyom ang kamao ko. Mas masakit ang miserableng realidad kaysa sa sakit ng kuko na tumutusok sa laman ko. Kung ipagtatanggol ko ang aking konsensiya, mamamatay ang nanay ko. Kung mangungupit ako, mabubuhay ang nanay ko. Wala akong pagpipilian mula pa sa simula. Gagawin ko. Nanginginig ang boses ko. Tumawa si Don Ricardo nang may pagkatuwa. Magaling, magaling. Iyan ang magiging advance payment mo. Kinuha niya ang isang itim na maleta mula sa drawer at inilagay sa mesa. Click. Bumukas ang maleta at puno ito ng tumpok-tumpok na 1,000 peso bill, 40 million sa salapi. Kunin mo pagkatapos ng negotiation bukas. Bayaran mo ang utang, bumili ng bahay, at gamitin ang natitirang pera para mag-aral sa ibang bansa. Sayang ang henyo mong utak. 13 milyon. Isang malaking halaga na hindi ko pa nahawakan. Ngunit hindi nagtapos doon ang alok ni Don Ricardo. Naglabas siya ng usok ng sigarilyo at nagbigay sa akin ng isang nakakagulat na pahayag. At isa pa, ibinato niya ang picture frame sa mesa patungo sa akin. Ang litrato ay nagpapakita ng isang magandang babae na nakasuot ng mamahaling dress at may pouty expression. Ito ang bunso kong anak, si Sofia. 19 ko na, kasing edad mo. Tiningnan ko siya na hindi maintindihan. Nagsalita si Don Ricardo nang may matinding pagnanasa. Kung magtatagumpay ka sa trabahong ito, ibibigay ko sa iyo ang aking anak. Ano? Huwag kang magulat. Ang mga anak ko ay walang silbi. Kailangan ko ng matalinong heir para magmana sa kumpanya. Ang katalinuhan mo, sapat na para maging manugang ko. Pumasok ka sa ilalim ko at maging kamay at paa ko habang buhay. Kung gayon, maaari kang maging may-ari ng ADM Holdings. Nang hina ang isip ko, hindi lang ako binibili ng pera, kundi pati na rin ang kanyang anak. Ang pamilya ay isa lang business tool para sa taong ito. 40 million at ang posisyon ng manugang ng isang conglomerate. Para sa iba, ito ay isang lottery na pagkakataon. Ngunit para sa akin, ito ay parang slavery contract na mag-obligado sa aking kaluluwa. Ngunit tumango ako.
Ngayon ang oras para yumuko. Salamat po, Don Ricardo. Susundin ko ang lahat ng utos nyo. Magaling, napakagaling. Pinindot ni Don Ricardo ang call button. Kim, tumawag ka sa ospital. Ipatuloy ang surgery. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, nawala ang tensiyon at nanlambot ang aking mga binti. Ligtas. Ligtas ang nanay ko. Nakaramdam ako ng kaluwagan at kasabay nito, matinding paninisi sa sarili. Ako ay naging accomplice. Umalis ka na. Aakayin ka ni Kim. Sinabi ni Don Ricardo sa likod ko habang ako ay paalis. Ang anak ko, si Sofia, ay gusto kang makita. Pumunta ka sa mansion niya. Tingnan mo muna ang mukha ng magiging asawa mo. Ngumiti siya nang may bahid ng panunuya na parang isang negosyante na nagbebenta ng isang hayop na maayos niyang pinalaki. Ang ekspresyon niya na ituring ang sarili niyang anak bilang isang item ay labis na nakakasuklam. Halos masuka ako. Pilit akong nagpaalam at umalis sa opisina ni Don Ricardo. Pagkasara ng mabigat na pinto, huminga ako ng malalim. Ang likod ko ay basa ng malamig na pawis. Wala sa akin ang maleta na may E40 million, ngunit may mas mabigat akong dalahin. Sa dulo ng hallway, naghihintay si Kim. Magaling. Naghihintay ang inyong partner. Dito po. Naglakad ako ng mabigat. Ang bunso at nag-iisa na anak ni Don Ricardo, si Sofia Alcantara. Sinasabi sa gossip na siya ay isang spoiled brat na mahilig lang sa mga mamahaling bagay at gumagawa ng gulo. Bakit niya ako gustong makita? Nagagalit ba siya dahil ibebenta siya ng kanyang ama sa isang arranged marriage kaya gusto niya akong pagbalingan ng galit? Paglabas sa main building at pagdaan sa hardin, lumitaw ang isang bahay na may mararangyang ilaw. Parang isang palasyo. At doon naghihintay ang isa pang kapalaran. Nanginginig ang kamay ko na pinindot ang doorbell ng mansion. Sino kaya ang naghihintay sa likod ng pintong iyon? Isang demonyo o isang anghel? Nang bumukas ang malaking pinto ng mansion, ang sumalubong sa akin ay ang matamis na amoy ng pabango. Ang living room na nagniningning dahil sa chandelier ay puno ng mamahaling shopping bags at damit. Walang mapagtayuan dahil sa kalat na parang nilimas ang buong department store. Sa gitna ng marangyang basura, isang babae ang nakahiga sa sofa at sumisigaw sa telepono. Hoy, bobong manager! Hindi ito ang in-order ko. Sinabi ko na limited edition na pink. Bakit ka nagdala ng cheap na red? Kunin mo ulit ngayon din. Kung hindi, ibabawas ko sa sweldo mo? Si Sofia Alcantara, ang bunso ni Don Ricardo. Mas marangya at matalim ang hitsura niya sa personal kaysa sa litrato. Pinatay niya ang telepono at galit na ibinato ang cellphone sa gilid ng sofa. Pagkatapos, nakita niya ako na nakatayo ng hindi maayos sa pintuan at biglang sumimangot. Sino ka? Ikaw ba ang alalay na ipinadala ni Papa? Hindi siya tumayo at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Isang tingin na may bahid ng pagkasuklam na parang tinitingnan niya ako na parang maruming insekto. Mariin akong kumuyom ng kamao at yumuko. Hello po. Juan de la Cruz po. Ipinadala po ako ni Don Ricardo para magbigay galang. Magbigay galang? Nakakatawa. Hoy, magkano ang binayaran sa iyo? Awan 4 million o aw 80 million? Ganoon lang kasi ang binabayad ni Papa sa mga alaga niya. Tumawa siya nang may panunuya at kinuha ang makaron sa mesa at kinain. Alam mo ang lugar mo. Akala mo kung sino ka na. Huwag kang magkamali. Isa ka lang disposable item na gagamitin at itatapon ni Papa. Huwag kang lalapit, mabaho ka. Tumayo ka lang sa sulok doon. Nakakainsulto. Gusto kong umalis ka agad. Ngunit ang scoreboard ng operating room ni nanay ay sumasagi sa isip ko at hindi ko maalis ang paa ko. Kinagat ko ang labi ko at tumayo sa sulok na itinuro niya. Nagpatuloy si Sofia sa pag-check ng magazine at bumulong sa sarili niya. Hay! Si Papa talaga. Nawawala na sa katinuan. Saan ba niya nakuha ang ganyang cheap na tao para gawing fiancé? Hoy, nag-aaral ka pa ba? Top student ka raw? Anong silbi kung magaling ka lang mag-aral, sira naman ang pamilya mo? Alam na niya ang lahat ng tungkol sa akin. Hindi ako sumagot. Pakiramdam ko, hindi siya karapat-dapat na sagutin. Gaya ng sabi ng gossip,
Isa siyang spoiled brat na walang kwenta. Walang laman ang utak, puno lang ng pera. Mas gugustuhin ko pang mag-isa na lang habang buhay kaysa makasama ang babaeng ito. Nang sandaling iyon, ang house helper na naglilinis ng living room ay aksidenteng nakatumba ng isang shopping bag. Oh, pasensya na po ma'am. Hoy, saan mo ba inilalagay ang mata mo? Alam mo ba kung magkano ang halaga niyan? Sumigaw si Sofia at tumayo. Pagkatapos, sinimulan niyang sigawan ang house helper. Umalis ka na ngayon din. Ayoko nang makita ang mukha mo. Umalis ka. Ang house helper ay patuloy na yumuyuko at nagmadaling lumabas. Naiwan kaming dalawa lang ni Sofia sa malawak na living room. Boom! Narinig ko ang tunog ng pagsara ng pinto. Katahimikan ang namayani. Nagpanggap si Sofia, nagalit at tiningnan ang pintuan. Ngunit nang makita niyang tuluyan na itong nakasarado, biglang nag-iba ang ekspresyon niya. Nawala ang hysterical na ekspresyon kanina at naging kalmado at kasinlamig ng bakal ang kanyang mga mata. Umupo siya sa sofa at itinuro ang upuan sa harap. Tapos na ang drama. Umupo ka na. Masakit na ang leeg ko. Nag-atubili akong tumingin sa kanya. Hindi ko maintindihan ang sitwasyon. Ano? Sabi ko, umupo ka. Wala tayong oras. Ang blind spot ng CCTV na inilagay ni Papa ay eksaktong diyan. CCTV? Sa instinct ko, tiningnan ko ang kisame. Sa gitna ng nagniningning na chandelier, nakita ko ang isang miniature lens na maingat na nakatago. Kinilabutan ako. Ang bahay na ito ay hindi bahay, kundi isang kulungan. At ang brat act niya ay isang cover-up para maiwasan ang surveillance. Maingat akong umupo sa upuan na itinuro niya. Kinuha ni Sofia ang isang makapal na envelope mula sa ilalim ng mesa at itinulak ito patungo sa akin. Ano ito? Ang tunay na script na babasahin mo bukas. Nawala ang pagiging playful sa kanyang boses. Binuksan ko ang envelope. Sa loob, may komplikadong stock chart, accounting ledger, at hindi pamilyar na design drawing, ang dual ledger ng ADM Holdings. At sa likod, ang design drawing ng baterya na deal bukas. Ngunit iba ito sa nakita ko sa opisina ni Don Ricardo. Iba po ito sa ipinakita ni Don Ricardo sa akin. Oo, syempre. Peking data ang ipinakita ni Papa. Data na manipulated para itago ang panganib na sumabog. Iyan ang babasahin mo bukas na parang papet. Tumayo siya at yumuko sa harap ko. Ang amoy ng shampoo ay pumasok sa akin, ngunit hindi na nakakasuklam. Ngunit ito ang totoo, orihinal na data na ibinigay sa akin ng chief researcher ng lab bago siya umalis. Dito, may solusyon para maiwasan ang explosion. Lumaki ang mata ko. Sa huling pahina ng document, nakasulat ang patent application for dual safety device to prevent thermal runaway. Sinabi ni Don Ricardo na hindi pa naresolba ang defect. Ngunit may solusyon pala. Hindi po alam ni Don Ricardo ito. Alam. Pero sinadya niyang itago. Kapag inilagay ang safety device na ito, tataas ang cost ng 30%, kaya bababa ang profit margin. Ang papa ko ay puro pera lang. Mas mahalaga sa kanya ang mapuno ang kanyang bulsa kaysa sa buhay ng tao. Ang mga mata ni Sofia ay puno ng paninisi. Hindi lang siya simpleng spoiled brat. Siya ay isa ring henyo na nakakaalam ng buong fraud na ito. Kaya bakit mo ipinapakita sa akin ito? Makipagnegosyo tayo, Javi de la Cruz. Negosyo? Huwag kang magsinungaling bukas sa negotiation room ayon sa utos ni Papa. Sa halip, i-disclose mo ang patent technology na ito. Sabihin mo na may perpekto tayong solusyon. Kung gagawin ko iyan, mamamatay ako. Hindi ako pababayaan ni Don Ricardo. Ika-cancel din ang surgery ng nanay ko. Hindi. Poprotektahan kita. At ako ang magbibigay ng pera. Kinuha ni Sofia ang isang passbook mula sa drawer at ibinato sa akin. 80 milyon ang laman niyan. Secret Fund Co. Doble sa 30 milyon na ibibigay ni Papa. Kunin mo ito at maging partner ko, aling 1 milyon. At ang kaligtasan ng nanay ko. Napakalaki ng alok niya, ngunit hindi ko maalis ang aking pagdududa. Bakit mo ako inaalok nito? Ama mo siya. Ngumiti ng mapait si Sofia. Ama? Hindi niya ako tinuturing na anak.
Isa lang akong item na ibebenta niya sa mataas na presyo. Sinabi niya na ibibigay niya ako sa iyo. Hindi ba? Bilang i-40 milyon na bait. Namumula ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya umiyak. Hindi ako item. Ako ang magiging owner ng kumpanyang ito. Kung gagamitin ko ang paraan ni Papa, magsasara ang kumpanya. Para mailigtas ang kumpanya, kailangan kong pigilan ang fraud niya. Kaya kailangan kita. Inabot niya ang kamay. Ano? Kukunin mo ba ang U40 milyon at maging aso ni Papa? O kukunin mo ang U80 milyon at maging partner ko? Tiningnan ko ang kanyang kamay. Isang maliit ngunit matibay na kamay. Ang tunay na mukha ng henyong babae na nagtatago sa likod ng brat facade. Sinasabi ng instinct ko, totoo ang babaeng ito, mas delikado at mas kaakit-akit kaysa kay Don Ricardo. Ngunit hanggat hawak ni Don Ricardo ang buhay ng nanay ko, hindi ako makakakilos. Nag-atubili ako. Nang sandaling iyon, nagbigay ng final blow si Sofia. Huwag kang mag-alala. Ang surgery ng nanay mo ay nagsimula na. Tumawag ako mismo sa hospital director para kumpirmahin. Nagbigay ako ng instruction na tapusin muna ang surgery bago makakilos si Papa. Inangat ko ang ulo ko at tiningnan siya. Niresolba na niya ang pinakamalaki kong weakness. Isang calculation na kahit ako, na may IQ 220, ay nagulat. Dahan-dahan kong inabot ang kamay ko at hinawakan ang kanyang kamay. O sige, maging partner tayo. Sa pagkakahawak ng aming kamay, nabuo ang isang lihim na alyansa ng mga accomplice. Ang secret meeting sa alas, 2 ng madaling araw. Ang Dubai negotiation bukas ng umaga ay hindi lang isang business meeting, kundi isang malaking war zone na kinasasangkutan ng ama, anak, at henyong kabataan. O sige, ipaliwanag ko ang plan. Pakinggan mo ng maayos. Ang mga mata ni Sofia ay nagniningning na, parang mga bituin sa gabi o parang isang mabangis na hayop na maghahanap ng pagkain. Ito ang core. Tingnan mo ng maayos. Itinuro ni Sofia ang isang bahagi ng design drawing na nakalatag sa mesa. May komplikadong device na hindi makikita sa circuit diagram ng kasalukuyang baterya. Thermal sensor na konektado sa isang special cooling cut-off diaphragm. Kapag lumampas sa 45 degrees Celsius ang temperatura ng baterya, automatikong bumababa ang diaphragm na ito para palamigin at putulin ang power. Gamit ang teknolohiyang ito, hindi ito sasabog sa disyerto na umaabot sa 50 degrees Celsius. Habang nakikinig sa paliwanag niya, kinuha ko ang drawing sa utak ko na parang litrato. Ang bawat komplikadong circuit line ay nabubuhay ng 3-dimensional sa utak ko. Sa loob ng 0.1 segundo, tapos na ang simulation. Perpekto ito. Hindi lang ito para maiwasan ang explosion, kundi isang innovative technology na nagpapataas ng battery efficiency ng 20% o higit pa. Kahanga-hanga. Ikaw mismo ba ang nag-design nito? Sa tanong ko, nagbigay ng panunuya si Sofia. Bakit? Akala mo, hindi ko kaya ang mga bagay na ito? Sa halip na toys, circuit board ang nilalaro ko noong bata pa ako. Gusto ni Papa na management training ang kunin ko, pero mas masaya ako sa engineering. Natuto ako sa research lab nang walang nakakaalam. Nararamdaman ko ang pride sa kanyang mga mata. Nagtrabaho kami hanggang sa magsimulang lumiwanag ang umaga. Ang araw ng labanan. Sinabi sa akin ni Sofia ang table layout, ang ugali ng Dubai Investment Representative at maging ang habitual expression ni Don Ricardo kapag nagugulat. Hindi siya isang spoiled brat. Siya ay isang nag-iisa at matalinong gambler na matagal nang naghahanda para pabagsakin ang kanyang ama, ang malaking kalaban. Nang sandaling iyon, nabasag ang katahimikan at nag-vibrate ng malakas ang cellphone ko sa bulsa. Philippine General Hospital. Nang makita ko ang caller ID, bumagsak ang puso ko. Ito ba ang tawag na nagsasabi na pumasok na siya sa operating room? O baka may masamang nangyari? Nanginginig ang kamay ko na pindutin ang call button. Hinawakan ni Sofia ang nanginginig na kamay ko. Sagutin mo, magandang balita yan. Dahil sa init ng kanyang kamay, nagkaroon ako ng lakas at sinagot ang tawag. Hello! Si Javi de la Cruz, guardian po. Ito po ang operating room. Hindi po mukhang nagmamadali ang boses ng nurse. Kalmado at matatag. Ang pasyente Elena de la Cruz po.
Tapos na ang anesthesia. At ang donor organ ay napakaganda rin, kaya magsisimula na po ang transplant surgery ayon sa plano. Nagbigay ng special instruction ang hospital director, kaya ang senior professors po ang pumasok. Huwag po kayong mag-alala. Salamat po. Maraming salamat po. Nanlambot ang mga binti ko at napaupo ako sa upuan. Umiyak ako. Ligtas ang nanay ko. Sa wakas, ligtas na siya. Hindi ako makahinto sa pag-iyak kahit tapos na ang tawag. Hindi ako umiyak nang marinig ko ang alok na 40 milyon o ang banta ni Don Ricardo. Tahimik na inilagay ni Sofia ang kanyang kamay sa balikat ko at hinaplos ako. Sabi ko sa iyo, ligtas siya. Tumingin ako sa kanya na namumula ang mga mata. Salamat. Maraming salamat. Kung nagpapasalamat ka, gawin mo ng maayos. Ang buhay ng nanay ko, ang buhay ko, at ang kapalaran ng kumpanya natin ay nakasalalay sa dulo ng dila mo. Sinabi niya ng kunwari malamig, ngunit ang isang tissue na iniabot niya ay puno ng malumanay na pag-aalala. Nag-upo kami ng tahimik ng matagal. Nagliliwanag na ang labas ng bintana. Ang araw ng labanan ay dumating na. Binuksan ni Sofia ang pinto ng closet at kinuha ang isang itim na suit. Isuot mo. Iyan ay sa kapatid ko. Siguro size mo iyan. Tanggalin mo ang cheap mong vest na iyan. Pumasok ako sa banyo at nagpalit ng damit. Hindi ako pamilyar sa hitsura ko sa salamin. Sa halip na lumang hoodie at basang sapatos, high-end suit at necktie na akmang-akma sa katawan ko. Nang maayos ang buhok ko, mukha na akong isang capable businessman. Ngunit ang mga mata ko ay may pagkadesperado pa rin ng isang kabataan na nasa bingit ng panganib. Paglabas ko sa living room, nakatiklop ang braso ni Sofia at sumipol. Oh, ang ganda. Ngayon mukha ka na talagang partner ko. Inayos niya ang necktie ko at bumulong ng mahina. Tandaan mo, gagamitin ka ni Papa na parang chess piece. Pero ikaw ang magbabago sa laro. Kapag nagbigay ako ng signal, i-disclose mo na. Opo, hindi ako magkakamali. Magaling. Nagtitiwala ako sa iyo, Javi de la Cruz. Umalis kami sa mansyon. Ang simoy ng hangin sa umaga ay pumasok ng malalim sa aking baga at nagbigay ng katinuan. Habang naglalakad sa hardin patungo sa main building, ang malaking ADM Holdings building ay nagniningning dahil sa sikat ng araw. Parang isang malaking kastilyo na kailangan naming talunin. Sa lobby ng main building, nararamdaman na ang tensiyon. Maraming bodyguard at staff ang abala at may pulang carpet na inilagay sa pasukan. Handa na sila para salubungin ang mga Dubai investor. Naghihintay si Kim Tae-hoon sa akin sa lobby. Mukhang nagulat siya sa bago kong hitsura, ngunit bumalik siya agad sa kanyang poker face at lumapit sa akin. Handa na ba? Naghihintay si Don Ricardo. Tiningnan ko si Sofia, nagbigay siya ng signal sa pamamagitan ng kanyang mga mata na umalis na ako. Sinundan ko si Kim patungo sa exclusive elevator na patungo sa conference room. Sa pagsara ng pinto, ang mga mata namin ni Sofia ay huling nagtagpo. Ngayon, laban na naming dalawa. Sa harap ng main conference room sa ICA, 63 Palapag, ang malaking dobling pinto ay nakasarado. May naririnig akong usapan sa loob. Bago buksan ni Kim ang pinto, malamig siyang nagbabala sa tenga ko. Tandaan mo, huwag kang mag-isip ng iba. Sundin mo lang ang utos. Huwag mong kalimutan na nasa operating table ang nanay mo. Ang banta na iyon ay lalong nag-apoy sa aking determinasyon. Tama, nasa operating table si nanay. Kaya kailangan kong manalo. Hindi sa marumi nilang paraan, kundi sa paraan namin ni Sofia. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko po ng perpekto. Ngumiti ako ng kasinlamig ng bakal kay Kim at malawak na binuksan ni Kim ang pinto. Ipasok ang Dubai Investment Group, ang nagniningning na ilaw at ang tingin ng maraming camera flash at mga dayuhan ay tumama sa akin. At nakita ko si Don Ricardo na nakaupo sa dulo at nakangiti ng may pagkatuwa. Akala niya dumating na ang puppet niya. Huminga ako ng malalim at pumasok ng may dignidad. Showtime. Welcome gentlemen. I am Don Ricardo Alcantara, Chairman of ADM Holdings. Ang malakas na boses ni Don Ricardo ay umalingaw-ngaw sa buong conference room sa pamamagitan ng microphone. Kasabay nito, ang daan-daang camera flash
ay kumislap at nagpaputi sa aking paningin. Pilit kong hindi kumurap at umupo ako sa upuan ng interpreter sa kanan ni Don Ricardo. Sa kabilang panig, 6 na miyembro ng Dubai Investment Group na nakasuot ng puting tradisyonal na damit ay nakatitig sa amin ng may matatalim na mata. Ang pinakakapansin-pansin ay si Prince Fahad Al Maktoum, ang pinuno ng investment group na nakaupo sa gitna at nagbabasa ng documents na may walang emosyon na mukha. Nagbigay ng warning ang instinct ko. Ang taong ito ay isang mabangis na hayop. Hindi gagana ang simpleng pagsisinungaling sa totoong tao. I-translate mo. Maikling utos ni Don Ricardo sa akin. Kinuha ko ang microphone. Pinawisan ang palad ko, ngunit kalmado ang boses ko. Prince Fahad, at sa lahat ng distinguished guests, salamat po sa inyong mahabang paglalakbay. Sinabi po ni Don Ricardo Alcantara na taos puso niya kayong tinatanggap at umaasa na ang araw na ito ang magiging simula ng bagong kasaysayan ng industriya ng enerhiya ng dalawang bansa. Nang marinig ang aking fluent na Arabic, bahagyang umangat ang kilay ng walang emosyon na si Prince Fahad. Tumango siya at sumagot sa English. Salamat sa pagtanggap, ngunit hindi kami pumunta rito para gumawa ng kasaysayan, kundi para makipagnegosyo. Huwag na nating sayangin ang oras at pumunta na tayo sa main point. Simulan na natin ang technical verification. Direkta siya. Sumenyas ang prinsipe at ikinonekta ng aide ang isang tablet PC sa projector. Lumabas sa screen ang battery technology specification na ipinadala namin. Ang data na ipinadala ng inyong kumpanya ay kahanga-hanga. Ang energy density ay 40% na mas mataas kaysa sa kasalukuyang produkto. Sa theory, perpekto ito. Tumigil sandali ang prinsipe at yumuko sa harap at tumingin ng mariin kay Don Ricardo. Ngunit iba ang theory at reality, hindi ba? Ang pinag-aalala ng aming Technical Advisory Board ay ang safety, lalo na makakayanan ba ng baterya na ito ang tag-init ng Dubai na umaabot sa 50 degrees Celsius. Tinamaan niya ang core. Ang nakamamatay na defect na nakita ko sa opisina ni Don Ricardo, thermal runaway sa mataas na temperatura. Biglang tumigas ang mukha ni Don Ricardo. Dahan-dahan niya akong siniko sa tagiliran at bumulong sa Tagalog. Hoy, magsinungaling ka na. Sabihin mo na, ang cooling system namin ay world class. Sabihin mo na kasing lamig ng yelo kahit sa gitna ng disyerto. Mag-imbento ka. Utos na magsinungaling. Lumunok ako. Tiningnan ko ang mga mata ng prinsipe. Bahagyang lumiit ang kanyang mga mata. Palatandaan na nagdududa siya. Kung magsisinungaling ako nang hindi maayos dito, siguradong mahahalata niya kaagad. Huminga ako ng malalim at nagsalita. Ang pag-aalala niyo, mahal na prinsipe, ay tama. Nakakamatay talaga sa baterya ang high-temperature environment. Sa sinabi ko, nagulat si Don Ricardo at tumingin sa akin. Ang ekspresyon niya ay parang, nabaliw ba ang gonggong na ito? Ngunit hindi ako tumigil at nagpatuloy sa pagsasalita. Ngunit, ang aming ADM Holdings ay nagdevelop ng sarili naming active cooling system. Ito ay hindi lang simpleng pampalamig, kundi isang AI system na real-time na nagkokontrol sa temperatura ng bawat battery cell. Siyempre, 90% ay kasinungalingan. Hindi pa umiiral ang ganoong sistema. Ngunit hinaluan ko ito ng mga technical terms at magarbong salita at pinalabas na ito ay isang innovative technology na umiiral. Ang henyo kong utak ay agad na gumawa ng isang makatotohanang virtual technology logic. Ayon sa experiment result, kahit sa 60 degrees Celsius, ang battery efficiency ay nanatili sa 98% o higit pa. Ang panganib na sumabog ay malapit sa zero. Nang matapos ako mag-translate, nagkaroon ng katahimikan sa conference room. Mariing tinitigan ako ng prinsipe. Hindi ako kumurap at sinagot ko ang tingin niya. Kinokontrol ko ang panginginig ng aking mga mata, paghinga, at bawat ekspresyon ko. Hindi ito negosyo, ito ay acting. Ang pinakaperpektong performance ng aking buhay, kung saan ang buhay ng nanay ko ang nakataya. Pagkatapos ng ilang sandali, ngumiti ng bahagya ang prinsipe. Impressive. Anong pangalan mo, interpreter? Juan de la Cruz. Ang iyong matatag na tingin ay tila hindi ka nagsisinungaling. Magaling. Tapos na tayo sa technical part.
Tumango ang prinsipe at gumaan ang tensiyon sa conference room. Napabuntong hininga si Don Ricardo at hinampas ang hita ko sa ilalim ng mesa. Palatandaan na magaling. Nagmadali ang negotiation. Price condition, delivery time, factory site selection, at iba pang malalaking issue ay naayos ng mabilis sa pamamagitan ng bibig ko. Gaya ng nais ni Don Ricardo o higit pa, naging perpekto akong bibig niya. Ang kanyang mga sakim na hiling ay inihahatid ko sa isang sophisticated diplomatic language at ang mga pihikan na hiling ng investment group ay aking dinedepensa ng maayos. Pagkatapos ng 2 oras, ang final contract na lang ang natira sa mesa. Magaling. Ang conditions na ito ay reasonable. Pumirma na tayo sa contract. Kinuha ni Prince Fahad ang kanyang fountain pen. Malapit na si Don Ricardo sa tagumpay. Ang astronomical na halaga na 4 bilyon ay malapit nang pumasok sa kanyang bulsa. Mayabang na kinuha ni Don Ricardo ang pen at kumindat sa akin. Hindi ba? Ganyan lokohin ang mundo. Iyan ang sinasabi ng kanyang mga mata. Ngumiti ako ng may paggalang, ngunit sa loob ko, malamig akong nagbibilang. Hindi pa. Hindi pa ito ang oras. Nang sandaling iyon, isang aide na nakaupo sa tabi ng prinsipe ang nagmadali at bumulong sa tenga ng prinsipe. May hawak na tablet PC ang aide, at ang screen ay nagpapakita ng isang document na may komplikadong graph. Agad na tumigas ang mukha ng prinsipe. Inilapag niya ang fountain pen na hawak niya at dahan-dahang iniangat ang ulo niya at tumingin kay Don Ricardo at sa akin. Nawala ang magiliw na tingin kanina at ang natira ay ang tingin ng isang agila na naghahanap ng pagkain. Teka lang. Ang malamig na boses ng prinsipe ay nagdulot ng katahimikan sa conference room ulit. Ang kamay ni Don Ricardo ay huminto sa ere. Bakit? May problema po ba? Nag-aalalang tanong ni Don Ricardo. Itinulak ng prinsipe ang tablet PC sa gitna ng mesa. Kakakuha lang ng aming informant ng isang interesting document. Internal whistleblower data raw, ipinadala ng isang anonymous source. Dito, may evidence na manipulated ang high-temperature experiment data ng inyong kumpanya. Sa katunayan, 90% daw ang explosion risk sa 50 degrees Celsius, chairman, at interpreter. Ipaliwanag niyo ito. Ang tingin ng prinsipe ay tumama sa aking leeg. Namutla ang mukha ni Don Ricardo. Nanginginig ang kanyang mata na tumingin sa akin. Takpan mo. Takpan mo. Sabihin mo na hindi totoo. Sabihin mo na gawa-gawa lang. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Lahat ng mata ay nakatitig sa akin. Magsisinungaling ba ako at lalampas sa krisis na ito? O sasabihin ko ang totoo at magpapakamatay? Mariin kong kumuyom ang kamao ko sa ilalim ng mesa. Parang nararamdaman ko ang passbook na may R80 milyon na ibinigay ni Sofia at kasabay nito, sumagi sa isip ko ang mukha ng nanay ko na nasa operating room. Ngayon na ang sandali. Kinuha ko ang microphone. Ang boses ko ay hindi na nanginginig. Ngayon na ang oras para simulan ang totoong show. Mahal na prinsipe, tungkol po sa document na iyan. Ipaliwanag mo. Totoo ba ito? Ang boses ni Prince Fahad ay mahina, ngunit nagdulot ito ng lamig sa buong conference room. Ang pulang graph sa tablet PC screen na nakalagay sa mesa ay malinaw na nagbabala ng panganib na sumabog. Kapag lumampas sa 50 degrees Celsius ang temperatura ng baterya, magaganap ang thermal runaway at sasabog na parang bomba. Ito ang katotohanan na pilit naming itinago. Ang mukha ni Don Ricardo Alcantara ay naging kasinlamig ng bakal. Nakita ko sa aking mga mata na ang malamig na pawis ay tumulo sa kanyang likod at dumikit ang kanyang shirt. Nanginginig ang kamay niya na kinuha ang baso ng tubig, ngunit hindi niya mainom at ibinaba niya ito. Ito ay gawa-gawa lang. Manipulated data ng aming mga kalaban para sirain kami. Walang katotohanan. Sumigaw si Don Ricardo sa Tagalog at sa ilalim ng mesa, sipa niya ang aking tuhod. Pak! Ang sakit ay parang nabasag ang buto ko, ngunit hindi ako makasigaw. Hoy! Hindi ka ba mag-interpret? Sabihin mo na hindi totoo. Sabihin mo na fake news iyan. At perpekto ang teknolohiya namin. Ngayon na, ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Nakatiklop ang braso ng prinsipe
at malamig na nakatitig sa akin. Interpreter, bakit ka tahimik? Ano ang sinasabi ng chairman? No-win situation. Mabilis na kinalkula ng henyo kong utak ang sitwasyon. Ang data na iyon ay hindi gawa-gawa. Ito ang katotohanan na nakita ko sa orihinal na data ni Sofia. Kung magsisinungaling ako dito, alam na ng prinsipe ang katotohanan at tinutukso lang niya ako. Kung mahahalata ang kasinungalingan ko, agad na masisira ang deal at ako ay mapupunta sa kulungan bilang international fraudster. Ngunit kung sasabihin ko ang totoo, nang sandaling iyon, bumulong si Don Ricardo sa tenga ko na parang demonyo. Javi, pakinggan mo ako ng maayos. Kapag nasira ang deal na ito, hindi lang ang buhay ko ang matatapos. Ang nanay mo na nasa operating room. Sa isang tawag ko lang, mapapatigil ko ang surgery. Maari ko siyang hayaang mamatay na nakabukas ang tiyan. Naiintindihan mo? Bumagsak ang puso ko. Parang umakyat ang dugo sa ulo ko. Ang taong ito ay hindi tao. Ginagamit niya ang buhay ng tao, ang buhay ng isang pasyente na nasa operating table para sa kanyang pansariling interes. Ang kuko ko ay tumusok sa laman ng aking kamay at nagdugo ito. Ngunit ang miserableng realidad ay mas masakit. Ano ang gagawin ko? Magsisinungaling ba ako para mailigtas ang nanay ko? Kailangan ko bang maging dila ng demonyo? Nagbanggaan ang aking konsensiya at ang pagiging masunuring anak. Konsensiya? Wala akong pakialam sa ganoong bagay. Basta mailigtas ko lang ang nanay ko, handa akong tumalon sa impyerno. Kinuha ko ang nanginginig na microphone. Ang aking labi ay tuyo. Mahal na prinsipe, sinabi po ni Don Ricardo. Nanginginig ang boses ko. Tumingin si Don Ricardo sa akin na parang, tama, magaling, na ang data na ito ay malicious manipulation ng aming mga kalaban at walang katotohanan. Sa paglabas ng kasinungalingan sa aking bibig, nakaramdam ako ng pait. Sumimangot ang prinsipe. Ang tingin niya ay puno ng pagkadismaya. Umiling siya at akmang tatayo na. Nakakadismaya. Akala ko, ang ADM Holdings ay isang tapat na partner, ngunit wala na akong pag-uusapan sa mga sinungaling. Itinaas ng prinsipe ang kanyang kamay para ideklara ang pagtatapos ng meeting. Negotiation failure. Ang namutlang mukha ni Don Ricardo. At ang takot na kapag natapos ito, matatapos din ang surgery ng nanay ko at ang buhay ko. Mali ba ang magsinungaling? Mali rin ba ang magsabi ng totoo? Worst case scenario. Nang sandaling iyon, isang boses ang sumagi sa isip ko. Poprotektahan kita. Ang surgery ng nanay mo ay nagsimula na. Nagbigay ako ng instruction na tapusin muna ang surgery bago makakilos si Papa. Si Sofia. Ang pangako sa alas, 2 ng madaling araw. Ang passbook na may buo 80 million at ang panata na poprotektahan niya ang nanay ko. Kailangan kong maniwala sa kanya o wala na akong ibang paraan kundi maniwala. Magiging aso ba ako ni Don Ricardo habang buhay para sa 40 milyon? O magiging partner ako ni Sofia at babaguhin ang laro? Idinilat ko ang mga mata ko. Nawala ang takot at napalitan ito ng malamig na katinuan. Teka lang, mahal na prinsipe. Sa sigaw ko, huminto ang prinsipe. Nagulat din si Don Ricardo at tumingin sa akin. Dahan-dahan akong humarap kay Don Ricardo. Siguro, naramdaman niya ang kakaibang aura ko dahil nanginginig ang mga kalamnan ng mukha niya at binalaan ako sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Patayin kita kung gagawa ka ng kalokohan. Ang tingin na puno ng pagpatay. Ngunit hindi ko ito pinansin at tumingin ng diretsyo sa harapan. Hinigpitan ko ang hawak ko sa microphone. Mahal na prinsipe, itatama ko. Hindi ko itatranslate ang sinabi ni Don Ricardo. Ano? Hoy! Anong ginagawa mo? Tumayo si Don Ricardo, ngunit hindi ko siya pinansin at tumingin ng diretsyo sa prinsipe at nagsalita ng malinaw na Arabic. Ang document na nakuha nyo, totoo po. The lunatic. Sumigaw si Don Ricardo at akmang sasakalin ako. Ang mga bodyguard ay nag-alangan at ang conference room ay naging chaos agad. Kumislap ng baliw ang camera flash at ang bulungan ay umalingaw-ngaw na parang alon. Ngunit hindi ako tumigil. Sa kasalukuyan, 90% o higit pa ang panganib na sumabog sa high temperature na 50 degrees Celsius o higit pa.
Alam po ni Don Ricardo ang katotohanan ito at pilit niya itong itinago. Tumahimik ka! Hoy! Palabasin niyo iyan. Palabasin niyo siya ngayon din. Sumigaw si Don Ricardo sa mga bodyguard. 2 malalaking bodyguard ang tumakbo patungo sa akin. Nagulat ang prinsipe, ngunit tiningnan niya ang chaos na ito nang may pagka-interes. Hawak ng mga bodyguard ang braso ko, ngunit sumigaw ako ng buong lakas. Ngunit may paraan para maresolba ang defect na iyan. Mayroon akong sagot. Sa sigaw ko, itinaas ng prinsipe ang kanyang kamay para pigilan sila. Teka lang! Bitawan niyo siya! Dahil sa utos ng prinsipe, huminto ang mga bodyguard. Huminga ng malalim si Don Ricardo at nakatitig sa akin na parang papatayin ako. Nangyari na. Tumawid na ako sa ilog na walang balikan. Inayos ko ang aking suit at necktie at ngumiti ng kasinlamig ng bakal kay Don Ricardo na natatakot. Don Ricardo, ngayon, ako na mismo ang makikipagnegosyo. Dahil sa provocation ko, napatayo si Don Ricardo at naging matamlay. Mukhang tapos na ang lahat. Nahalata ang kasinungalingan. Nagalit si Don Ricardo at malapit nang masira ang deal. Ngunit ang totoong plot twist ay nagsisimula pa lang ngayon. Mahal na prinsipe, narito ang tunay na contract. Kinuha ko ang envelope na ibinigay ni Sofia mula sa loob ng aking suit at inilagay sa mesa. Katahimikan ang namayani sa conference room na parang binuhusan ng malamig na tubig. Si Don Ricardo na nagngangalit na parang mabangis na hayop at ang mga bodyguard ay huminga ng mahina habang nakatitig sa kamay ni Prince Fahad. Dahan-dahang binuksan ng prinsipe ang envelope na inabot ko. Ang tunog ng paglipat ng papel ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Ito. Lumaki ang mata ng prinsipe. Mabilis niyang sinuri ang design drawing at data na nasa documents. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng sorpresa at pagka-interes. Inayos ko ang aking necktie at nagsalita ng kalmado. Iyan po ang tunay na teknolohiya na inihanda namin. Ang dual safety device to prevent thermal runaway o D-Safe system po. Ngumangga si Don Ricardo. Tiningnan niya ako at ang documents nang hindi makapaniwala. Report sa akin, itatapon na raw iyan ng research lab. Hindi po ito itinapon, Don Ricardo. May isang tao po na nagprotekta nito nang nakataya ang kanyang buhay para iligtas ang kumpanya. Malamig akong tumingin kay Don Ricardo at nagbigay ng final blow. Nang sandaling iyon, na-realize ni Don Ricardo ang sitwasyon at nanlambot ang kanyang mga binti at napaupo sa upuan. Ang kanyang mga mata ay nanginginig ng husto. Siguro, naramdaman niya na work ito ng kanyang anak na si Sofia na hindi niya pinansin. Inangat ng prinsipe ang ulo niya at tumingin sa akin. Ipaliwanag mo. Paano ito gumagana? Kinuha ko ang projector remote control. Nag-iba ang screen at nag-play ang simulation video na ipinaliwanag ni Sofia sa akin buong gabi. Simple lang ang principal. Kapag lumampas sa 45 degrees Celsius ang temperatura sa loob ng battery cell, ang diaphragm na gawa sa special shape memory alloy ay gagana sa loob ng 0.01 segundo. Ang diaphragm na ito ay nagpapalamig at physically na pinuputol ang overcurrent. Gaya ng nakikita nyo, kahit sa 50 degrees, 60 degrees, o kahit 20 degrees Celsius, hindi sasabog ang baterya at hihinto ng ligtas. Ang baterya sa screen ay tahimik na huminto kahit sa sobrang init ng disyerto. Perpekto ito. Hindi ito fake technology, kundi isang tunay na teknolohiya na napatunayan sa scientific principle. 0 po ang explosion risk at 100% ang safety. Nang matapos ang paliwanag ko, padabog na ibinaba ng prinsipe ang tablet PC at tumayo siya bigla. Lahat ng tao sa conference room ay kinabahan. Negotiation failure? O bravo, pumalakpak ang prinsipe. Ito ang teknolohiya na hinahanap ko. Perpekto, walang doubt. Nagbigay ng instruction ang prinsipe sa kanyang mga aide nang may pagkatuwa. Ipacheck agad sa Technical Advisory Board. Wala nang kailangan i-check. Ang design drawing na ito, makikita mo na ito ay isang revolution. Agad na nag-iba ang kapaligiran. Ang mukha ng investment group na malamig kanina ay sumaya
at ang mga executive ng ADM Holdings na natatakot ay nakahinga ng maluwag. Tanging si Don Ricardo Alcantara lang ang hindi nakangiti. Nakaupo siya ng tulala na parang nawalan ng kaluluwa. Nasaksihan niya na ang katotohanan na pilit niyang tinatago ay iniligtas ang kumpanya sa pamamagitan ng kanyang anak at ng isang alalay na hindi niya pinansin. Lumapit sa akin ang prinsipe at inabot ang kamay niya, kahanga-hanga. Ang isang kabataan, naintindihan at naipaliwanag ang ganoong dakilang teknolohiya. Kung hindi dahil sa iyong katapatan at tapang, uuwi sana kami ng walang dala ngayon. Kinamayan ko ang prinsipe, ang bigat ng kanyang kamay. Iyon ang damdamin ng tagumpay. Wala po iyan. Ipinahatid ko lang po ang intensyon ng isang tao na talagang nagmamalasakit sa kumpanya. Isang tao na talagang nagmamalasakit sa kumpanya. Ha? Ngumiti ng may malalim na ibig sabihin ng prinsipe at sumenyas na dalhin ang contract ulit. Magaling. Pero may isang kondisyon sa contract na ito. Binuksan ng prinsipe ang takip ng fountain pen at tumingin ng bahagya kay Don Ricardo. Ang practical responsibility ng contract na ito ay hindi ang chairman, kundi ang side na nag-alok ng teknolohiyang ito. Hindi ko ipagkakatiwala ang pera ko sa isang sinungaling. Ang mga salitang iyon ay parang death sentence kay Don Ricardo. Ang garandaang bilyon ay papasok, ngunit ang karapatan na pamahalaan ang pera ay nawala. Namula at namutla ang mukha ni Don Ricardo, ngunit hindi siya makapagsalita sa harap ng prinsipe. Sa harap ng pera, ang conglomerate chairman ay isa lang party of the second part. Pumirma na po ako. Scratch, scratch. Ang tunog ng fountain pen na tumatakbo sa papel ay bumasag sa katahimikan ng conference room. Investment amount, 800 billion. Signature, Fahad Al-Maktoum. Sa wakas, naisakatuparan ang contract. Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa conference room. Ang camera flash ay umulan. Tahimik akong huminga sa gitna ng sigawan. Nanghihina ang mga binti ko. Sa pagkawala ng tensyon, parang nawala ang lakas ko sa buong katawan. Nang sandaling iyon, nag-vibrate ang cellphone ko sa likod ng bulsa. Lihim kong tiningnan ang text message. Isang maikli ngunit nakakabuhay-buhay na pangungusap ang nakasulat. Pasyente Elena de la Cruz. Matagumpay na natapos ang surgery. Inilipat na sa recovery room. Kahit kinagat ko ang labi ko, hindi ko mapigilan ang paghinga. Ligtas ang nanay ko. Sa wakas, ligtas na siya. Nagtagumpay ako. Hindi ako pumasok sa tukso ng demonyo at ipinagtanggol ko ang aking konsensiya at ang nanay ko sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa halimaw na si Don Ricardo. Tumulo ang luha ko habang nakatingin sa kisame. Ang ilaw ng chandelier ay lumabo. Natapos ang negotiation at umalis ang prinsipe at ang kanyang mga ID. Sa conference room na naiwan, kami na lang ni Don Ricardo at Kim ang natira. Nanginginig na tumayo si Don Ricardo. Lumapit siya sa akin na parang papatayin ako. Hoy, ikaw! Walang hiya! Akmang sasampalin niya ang pisngi ko. Ngunit hindi ako umiwas. Hindi ko kailangan umiwas. Don Ricardo, ang boses ko ay mahina at matatag. Huminto ang kamay ni Don Ricardo sa ere. Kinuha ko ang lukot na 40 milyon na check mula sa bulsa ko. Hindi ito ang simbolo ng down payment na ibinigay niya kanina, kundi ang aking dangal. Hindi ko po kailangan ng R40 milyon na ipinangako nyo. Ano? Baliw ka ba? Nagtawa si Don Ricardo nang hindi makapaniwala. Sa halip, humingi kayo ng paumanhin. Ano? Humingi kayo ng paumanhin sa pagbanta sa buhay ng nanay ko at sa pagbili sa akin ng pera. Humingi kayo ng paumanhin ng maayos. Nagtawa si Don Ricardo at umalingaw-ngaw ang tunog ng pagkabigla. Paumanhin? Ako, si Don Ricardo Alcantara, mag-o-apologize sa isang alalay na walang kwenta? Hoy, gunggong. Nagkataon lang na nanalo ka ngayon. Nasa palad ko pa rin ang mundo. Umalis ka na sa paningin ko. Hindi kita bibigyan kahit asan po. Siya ay isang tao na hindi nagpapakita ng pagsisisi hanggang sa huli. Ngumiti ako ng mapait. Tama. Bobo ako na umasa ng pagsisisi sa demonyo. Pagsisisihan niyo po ito. Iyan lang ang sinabi ko at tumalikod. Hoy! Saan ka pupunta? Tumayo ka dyan. Narinig ko ang sigaw ni Don Ricardo sa likod ko, ngunit hindi ko itinigil ang paglalakad. Ngayon,
Paalam na sa maruming opisina na ito. May dignidad akong naglakad patungo sa pintuan. Nang bumukas ang pinto, may naglalakad sa dulo ng hallway. Ang tunog ng high heels. Si Sofia Alcantara, nakasuot ng maayos na suit sa halip na marangyang dress. Nakatiklop ang braso niya at nakasandal sa dingding. Tiningnan niya ang kanyang ama na natalo at ako na nanalo. Ang kanyang labi ay may kaakit-akit na ngiti. Magaling, partner. Inabot niya ang kamay niya. Hindi ko hinawakan ang kamay niya at akmang dadaan na lang. Tapos na ang role ko. Ligtas na ang nanay ko. At may kakayahan na akong bayaran ang utang sa pamamagitan ng 80 milyon na ibinigay ni Sofia. Ayoko nang madamay sa delikadong conglomerate family na ito. Ngunit hinarangan ako ni Sofia. Saan ka pupunta? Hindi pa tapos ang settlement. Settlement? Hindi ba't nakuha ko na ang 80 milyon na ipinangako? Tapos na rin ang surgery. Wala na tayong pag-uusapan pa. Hindi. Iyan ay down payment pa lang. Hinila ni Sofia ang necktie ko at inilapit ang mukha niya sa akin. Pumasok sa akin ang mabangong amoy ng shampoo. Sinabi ko sa'yo, si 40 million lang ang chewing gum ni Papa. Para maging partner ko. Hindi sapat iyan. Ano? Bibigyan kita ng 200 million. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng may pagka-playful, ngunit seryoso. Sa halip, makipag-date ka sa akin. Hindi contract dating, kundi totoong date. Tulala akong tumingin sa kanya. Isang confession na nagkakahalaga ng 200 million ang dumating sa akin, nakatatapos lang sa 400 billion na negotiation. Ano ba talaga ang sitwasyong ito? Dahil sa biglaang confession ni Sofia, tulala akong nakatayo. Sa gitna ng katahimikan sa hallway, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng may pagka-playful ngunit may katapatan. Nanginginig ang boses ko na nagtanong, "Ano pong ibig sabihin niyo? Dating? Literal po. Ang galing mo kanina." Sa harap ni Papa, sa harap ng nakakatakot na prinsipe, sinabi mo lahat ng kailangan mong sabihin. Ikaw ang una kong nakitang lalaki na ganoon sa buhay ko. Binitiwan niya ang necktie ko at maingat na inayos ang damit ko. Maraming langaw na gusto lang ang pera, pero walang taong magsasabi ng totoo nang nakataya ang buhay. Kaya, pasado ka, ang qualification para maging partner ko. Sa kanyang matapang na confession, napangiti ako. Ang katotohanan na tinanggap niya ako, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagkatao ko, ay mas mahalaga kaysa sa 40 bilyon na contract. Nang sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto ng opisina ni Don Ricardo at tumakbo siya palabas ng may pagmamadali. Ang gulo-gulo niyang buhok at nakabukas na necktie. Hindi na siya ang chairman kanina na may dignidad. "Hoy, Javi! Ikaw! Tumayo ka dyan!" Humahangos na hinarangan kami ni Don Ricardo. Malamig ko siyang tiningnan. Tapos na ako magsalita. "Umalis na kayo. Huwag kang umalis. Hindi ka pwedeng umalis. Kapag umalis ka, masisira ang contract." Nagmamadaling sumigaw si Don Ricardo. Naalala ko ang sinabi ng prinsipe sa conference room kanina. Ang side na nag-alok ng teknolohiyang ito ang siyang mamamahala. Ibig sabihin, kung wala ako, magiging abo ang 4 bilyon na contract. Para sa taong puro pera lang, ito ay parang death sentence. Kaya ano? Gusto niyo po ba na maging aso niyo ulit ako sa ilalim niyo? Hindi. Hindi iyon. Nanginginig ang mga mata ni Don Ricardo. Tiningnan niya si Sofia at tumahimik. Nakakatawa siyang tiningnan na nag-aalinlangan sa pagitan ng kanyang dangal at pera. Lumampas ako sa kanya at naglakad. "Aalis na po ako. Sofia, umalis na tayo." "Huwag." Nagmamadaling hinawakan ni Don Ricardo ang binti ko at isang bagay na hindi kapani-paniwala ang nangyari. Si Don Ricardo Alcantara, ang chairman ng isang malaking conglomerate, ay lumuhod sa harap ng isang 19 anyos na alalay. Thud. Umalingaw-ngaw ang tunog ng kanyang tuhod na dumampi sa malamig na marmol na sahig. "Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Humihingi ako ng paumanhin. Pakiusap. Pakiusap. Huwag kang umalis. Kapag wala ka, magsasara ang kumpanya namin." Nanginginig ang boses niya. Isang boses na puno ng pagkadesperado at kaabahan. Iyon ang pagbagsak ng demonyo at ang kawalang saysay ng kapangyarihan ng pera.
Tiningnan ko siya na nakaluhod at nakaramdam ako ng kakaibang emosyon. Don Ricardo, tumayo na po kayo. Pangit tingnan. Javi, anak, papayag ka ba? Ak-40 milyon? Hindi, ak-40 milyon ang ibibigay ko. Ikakasal ko rin kayo ni Sofia. Puro pera pa rin ang sinasabi niya hanggang sa huli. Umiling ako at nagsalita ng matatag. Hindi ko po kailangan ng pera. At hindi po ako magtatrabaho para sa inyo. Tiningnan ko si Sofia na nakatayo sa tabi ko. Ako po ay magtatrabaho bilang partner ni Executive Director Sofia Alcantara. Hindi po sa chairman, kundi sa tunay na may-ari ng kumpanyang ito. Sa deklarasyon ko, natamlay ang mukha ni Don Ricardo. Malamig siyang tiningnan ni Sofia. Narinig mo, Papa? Nag-iba na ang panahon. Tapos na ang old-fashioned fraud mo. Ibigay mo sa akin ang management rights. Kung hindi, aalis ako kasama si Javi. Tinalikuran namin ang natalo at sumakay sa elevator nang may dignidad. Pinindot ko ang close button. Huwag kang umalis. Hindi. Tumayo ka dyan. Nang sandaling iyon, gumapang si Don Ricardo sa sahig na parang hayop. Hindi siya makatayo ng maayos at ang kanyang sapatos ay natanggal. Ang kanyang kulay abong buhok na laging maayos ay basa na ng pawis at luha. Pakiusap, Javi, Sofia, nagkamali ako. Ak-4 na lang bilyon iyon. Mamamatay ako kung wala ang contract na iyan. Pakiusap. Inalis niya ang lahat ng kanyang dignidad at pride. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkadesperado at kaabahan. Boom! Mabilis na sumara ang pinto ng elevator. Huwag! Buksan mo! Buksan mo ang pinto. Ang sigaw niya na parang tunog ng hayop ay narinig sa likod ng makapal na bakal na pinto. Ang kanyang natanggal na sapatos, ang kanyang mukha na puno ng sipon, at ang kanyang mga kuko na kumamot sa malamig na pinto ng elevator. Iyan ang huling hitsura ni Don Ricardo Alcantara na naaalala ko. Sa hapon na iyon, bumisita ako sa ospital. Sa private room ng VIP ward na hindi ko man lang pinangarap kanina, nakahiga si nanay ng may mapayapang mukha. Matagumpay ang surgery, at ang kanyang mukha ay may bahagyang pinkish glow. Hinawakan ko ang kanyang mainit na kamay at umiyak. Nanay, okay na ang lahat. Huwag na po kayong mag-alala sa pera. Inayos ko na po ang lahat. Bahagyang ngumiti si nanay at hinigpitan ang hawak sa kamay ko. Ang kanyang init ay parang nagsasabi sa akin, "Magaling, anak. Ipinagmamalaki kita, anak." Dahan-dahang bumukas ang pinto ng room at pumasok si Sofia. May hawak siyang simpleng fruit basket. "Kumusta na ang nanay mo?" "Salamat sa iyo. Gumaling na siya." Ibinaba ni Sofia ang fruit basket sa tabi ng kama at nahihiyang hinimas ang ilong niya. "Magbibigay ako ng formal na greetings mamaya. Kailangan niya munang magpahinga." Umakyat kami sa roof deck garden ng ospital. Ang kalangitan ng Maynila na natapos na ang ulan ay napakaganda. Iba ito sa kulay abong kalangitan na tiningnan ko sa likod ng convenience store ilang araw na ang nakalipas. Sumandal ako sa railing at tiningnan si Sofia. "Ang alok mo kanina, valid pa ba?" "Ano? 200 milyon? Hindi. Ang dating." Bahagyang namula ang mukha ni Sofia. Nakatiklop ang braso niya at sumagot ng kunwari mayabang. "Aba, hindi ko alam. Ang puso ko ay parang weather forecast, nagbabago-bago. Pero, kailangan kitang bigyan ng incentive bilang partner, hindi ba?" Lumapit siya sa akin ng isang hakbang. "Mag-date muna tayo." Ang gaas ang 100 milyon. Nakasalalay iyan sa kung gaano kakagaling sa akin. Tiwala ako. Alam mo na matalino ako. Kahit ang dating, madali kong matutunan sa pamamagitan ng study. "Ha? Nakakatawa. Sige, subukan natin." Ang dating skills ng henyong kabataan na si Javi de la Cruz. Nagtawa kami ng magkaharap. Ang malamig na hangin ay humihip at ginulo ang buhok ko. Hindi na ako giniginaw. Ligtas na ang nanay ko. At may stage na ako para gamitin ang aking kakayahan. At higit sa lahat, nakilala ko ang isang tao na nakikita ang tunay na ako. Ang rags to riches story ng slum kid na kumakain ng expired food. Hindi ito ang katapusan, kundi ang simula ng bagong buhay na nagkakahalaga ng E200 milyon o higit pa.
Tara na, partner. Baguhin natin ang mundo. Mahigpit kong hinawakan ang kamay na inabot ni Sofia. Hindi ko ito bibitawan ngayon. Ano ang masasabi niyo sa kuwentong ito ngayon? Si Don Ricardo Alcantara, na may 400 bilyon, ay tinanggihan ng kanyang sariling anak at lumuhod sa harap ng malamig na elevator. Samantala, si Javi, na walang-wala, ay ipinagtanggol ang kanyang konsensiya at ang nanay niya sa harap ng matamis na tukso na aka-4 milyon. Sa kuwentong ito, na-realize natin ulit, ang pera ay makakabili ng kama, ngunit hindi ng tulog. Makakabili ng posisyon, ngunit hindi ng respeto. Ang tunay na mayaman ay hindi ang taong maraming numero sa bank account, kundi ang taong may kakayahan na maging matapang sa harap ng krisis, gaya ni Javi, at may mainit na puso na poprotektahan ang kanyang mga mahal sa buhay. Kahit na ang realidad ay mahirap at parang pera lang ang mahalaga sa mundo, sana ay hindi ninyo makalimutan na ang mananalo sa huli ay ang pagkatao at ang malinis na puso. Sana maging isang marangal na araw ito para sa inyo at pahalagahan nyo ang inyong sarili na mas mahalaga kaysa sa pera.